Hello, good day, Act 241. So, this is Sir CJ. So, as promised, I will be explaining this Module 5, Mastering Workplace Dynamics via Video Recording. So, unfortunately, no, voice recording na lang din to, no, integrated with the PowerPoint. And pagpasensyahan nyo na rin yung voice ko, no, since I'm still not feeling well, but I will try my best to discuss and explain the topics very well and as clear as possible. The learning outcomes, no, hindi ko na rin masyadong i-elaborate, no, but with your activities last time, yung the circle challenge and yung inyong creative presentation last Tuesday, no, na ipakita na natin yung understanding ninyo with workplace dynamics and yung integration din ng mga past topics natin sa pamamagitan ng pagpapakita at pagpapaliwanag nung napili ninyong topic doon sa inyong performance last time. And once again, no, I want to congratulate you for your very creative presentations last Tuesday. No? Very impressed din ako na na-exceed nyo yung expectations ko dahil sabi ko naman, no, kahit hindi nyo masyadong bonggahan yung inyong presentation, pero grabe pa rin yung naging preparation and pinakita ninyong creativity, no, despite na may quiz pa rin kayo during that day, and I appreciate it na binibigyan nyo ng kahalagahan yung subject natin although hindi siya part ng major subjects ninyo. For the topic, for the outline of this module. So, kung mapapansin ninyo, ito yung remaining topics natin for our subject. So, ito din yung nakalagay doon sa syllabus and course outline na pinrovide ko sa inyo. So, dahil sa limited time at yun, sa ibang limitations pa, no, uh, i-summarize na lang natin yung remaining topics and ni-retain ko na lang yung most important topics na dapat ninyong malaman kasi gusto ko pa ring matutunan ninyo ito kaya nagpa-activity din ako last time para application na yung tinuturo natin sa inyo. So for the introduction to workplace dynamics, so sabi dito, the workplace is a complex environment where individuals and teams must collaborate, communicate, and make decisions. So as you can observe, no, as groups, last presentation, no, nag-collaborate kayo, nag-communicate kayo with each other, and of course, gumawa din kayo ng decision kung ano ba yung gagawa ninyo ng presentation and anong klaseng format ng presentation ba yung gagawin ninyo. So, kung babalikan natin, no, merong nag-game show, merong nag-role play, merong kumanta. So, dun pa lang, no, nakita na yung creativity ninyo, yung uh, workplace, organization dynamics, no, yung iba't ibang uh, talents and skills na meron kayo na pinagsama-sama dahil kayo ay isang team, kumbaga. So, yun yung sa tinutukoy dito sa workplace dynamics. So, ganun lang din naman sa trabaho kasi. So, wala naman siyang masyadong ah, pinagkaiba sa ordinary groups na pinortray ninyo. So, pangalawa, understanding how to make creative decisions, work in teams, communicate effectively, navigate power dynamics, and resolve conflicts leads to a more productive workplace. So, in a team, no, minsan hindi rin naman may iwasan na magkaroon ng conflict. Yan, so, syempre may kanya-kanya tayong perception, ideas na minsan hindi nagtutugma. So, with proper communication, with understanding each other's differences, so mas magiging productive yung isang group. So, I think sa inyo naman, no, na ipakita niyo naman na naging maganda yung result ng inyong collaboration and communication with each other do sa last performance ninyo.
Okay, so creativity and decision making. So nabanggit na rin natin, no? Ayan. Okay, so sabi dito, creativity, it is the ability to generate innovative ideas and solve problems in new ways. So, doon pa lang sa presentation ninyo, no, or kahit mula pa lang doon sa The Circle Challenge, from The Circle, nakaisip kayo ng ibang bagay na maaari nyong i-drawing doon, no, and that's creativity dahil may kakaiba or innovative idea kayo na ipakita doon sa circle na yon. And same with the creative presentation. So, yung mga simpleng topics na napili ninyo, nagawan nyo ng ibang paraan kung paano siya ipauunawa or ipaiintindi sa iba. And, uh, di ba, nagkaroon or nabigyan nyo ng twist at kakaibang experience yung simpleng topics kung paano siya ipapaliwanag at ipapaintindi sa iba. So, that's creativity. So for decision making, sabi dito, it is the process of selecting the best option among alternatives. So, 'di ba, nag-decide kayo kung anong format, ano ba yung gagawin ninyong format ng presentation ninyo last time. And as well as yung topic, 'di ba? Sabi ko sa inyo, pumili kayo ng past topic na gagawa ninyo ng presentation. So, gumawa kayo ng isang decision at yung decision na yon ay ah, pinagtulong-tulungan ninyo. And of course, before tayo magkaroon ng alternatives or bago tayo mamili kung ano yung best option, nanggagaling muna yan sa problem recognition. So, nire-recognize muna natin na merong problema. So, ano ba yung problema? Ano yung dapat gawin? And after that, po-provide tayo or may ipo-provide sa atin na mga alternatives or yung tinatawag nating choices. So, una, doon sa activity ninyo, ano yung ah, topic na gagawa ninyo ng creative presentation? At pangalawa, ano yung gagamitin ninyong format? So, ganun din sa buhay natin, no? Kapag gumagawa tayo ng desisyon, meron tayong pinagpipilian. Sa simpleng pagpasok sa umaga, papasok ba tayo or hindi? Or kung ano yung bibili nating pagkain. Tayo ba ay bibili sa karinderya or tayo ay kakain sa Jollibee? So, it is about selecting the best option among alternatives. And it depends on the person, 'di ba? So iba-iba kasi tayo ng way of decision making or making decision. So under the decision making, so we have key concepts in decision making. So una, yung rational decision making process. Pangalawa, intuitive decision making, and lastly we have the barriers to good decision making. So with the rational decision making process, so pag sinabi kasi nating rational, it's about thinking logically. So yung pag-iisip gamit ang logic, so of course nanggagaling siya sa mind natin. So dito, pag naggumagawa tayo ng isang decision, so dito papasok yung pagtimbang natin ng pros and cons or ng advantages and disadvantages nung options natin. So kapag ito ba yung pinili natin, ano yung advantage niya or disadvantages, and kapag yung isa namang option, ano yung advantage din niya and disadvantage. So kapag yun yung ginawa nating basis, so we have rational decision making process. So ginagamit natin yung logic ng isang pagdedesisyon kumbaga, or ginagamit natin yung isip natin or yung critical thinking natin. So, yun yung sa rational decision-making process. Sa intuitive decision-making naman, no? So, pag sinabi nating intuitive, so it is based on intuition. So, parang, di ba, kung iisipin natin parang nanguhula lang tayo or binabase lang natin siya sa kutob natin as person. So, it is about using experience and gut feelings to make choices. So, yan. Tama yung nabanggit dito, no? Ginagamit natin yung personal experience natin, personal opinion natin, and yung kutob natin sa isang bagay para mag-decide sa isang bagay. So, kung ano yung pipiliin natin, 'di ba? So, feeling ko kasi ito yung mas magandang decision, ganun. So, or minsan naman parang feeling ko kasi ito yung mas okay. So, ito yung tinatawag nating intuitive decision making.
So, medyo mabilis lang no yung discussion ko no since ayoko din na masyadong mahaba yung explanation natin and baka hindi na kayo makinig no with the recording. And lastly, we have barriers to good decision making. So, ano ba yung mga bagay na nakakahadlang para magkaroon tayo ng mabuti or maayos na desisyon, 'di ba? So, una, we have the biases. So, minsan naman talaga no, meron tayong mga personal bias. So, minsan under the bias na may tinatawag tayong confirmation bias. So, sa confirmation bias, um, kung ano lang yung pumapabor doon sa pinaniniwalaan natin, yun lang yung tinitingnan natin or ina-accept natin. So, for example, 'di ba? Um, for example, sa Shopee, meron kang bibiling product. So, dahil bilib ka, gustong-gusto mo yung product, no? Naniniwala ka na, ay, okay yan, maganda yan. Pero, dahil you have confirmation bias, dinidisregard mo yung mga reviews na nag-oppose dun sa paniniwala mo. So, for example, may nakita ka negative review. So, hindi mo siya papansinin, i-ignore mo siya or parang hindi mo siya paniniwalaan. At kapag naman nakabasa ka ng positive review, so yun yung nagko-confirm doon sa paniniwala mo. Oh, 'di ba? Sabi ko na nga ba maganda 'yan eh. So parang ganun lang siya. Pangalawa, nakakahadlang din yung lack of information. 'Di ba? So kung we have limited information about something, particularly with our choices and alternatives, so nahihirapan tayong mag-decide. So for example, 'di ba, sa pagbili ng isang for example, bili kang cellphone, 'di ba? So dahil kulang yung mga information mo about sa mga pinagpipilian mo, so nahihirapan kang magkaroon ng magandang desisyon. Baka mamaya nandun yung fear, yung risk na magkamali ka sa decision mo. And lastly, we have emotional influences. Sabi nga no, wag ka daw magdedesisyon kapag extreme yung emotion mo. So, for example, sobrang saya mo. So, wag ka daw bigla-bigla or padalos-dalos sa sasagawa ng decision, no? Dahil, minsan, for example, sa sobrang tuwa mo, sige, lilibre ko kayong lahat, papamigay ko lahat yan. And then, eventually, magsisisi ka doon sa decision mo dahil naubos yung pera mo. So, another example, um, sobrang lungkot mo naman, no? So, kung ano-ano din yung naging decision mo dahil mas pinairal mo yung emotional influences mo. So, minsan naman talaga, no, um, nawawala sa atin yung logic na pag-iisip kapag hinayaan nating makaapekto yung emosyon natin. So, minsan di na natin alam kung ano ba yung dapat nating maging desisyon. So, kaya siya naging barrier, yung emotional influences. So, kahit naman sa trabaho, baka mamaya sobrang high, sobrang intense ng emotion mo. So, hindi mo na alam kung ano yung gagawin mong decision para sa organization. So, lalo na kung you are a leader, you are a boss, or you are a manager, di ba? So, you have to think logically para magkaroon ng good decision. So, ito yung ilan sa mga barriers yung nabanggit natin. So, eto, no, can you recall a time when you made the decision based on intuition rather than logic? So, how it did it turn out? So, minsan naman, no, I think most of you ay meron naman ding experience na mas pinairal natin yung kutob natin, no, kaysa doon sa logic. So, kayo na lang din yung mag-try na sagutin sa sarili ninyo, no? Next, we have team dynamics. Okay, so first question, what are teams? So ano nga ba yung teams? Ano yung ibig sabihin niya? So pag sinabi nating teams, it is consists of a group of two or more people. So hindi naman pwede na mag-isa ka lang, so team ka na. So syempre, two or more people. So as you can see sa sa illustration natin dito, no. And pag sinabi din nating team, they exist to fulfill a purpose or meron silang common objective or goal na dapat gawin or i-fulfill. So, pangatlo, interdependent.
So, pag sinabi nating interdependent, so of course, they interact and influence each other, no? Yun yung ibig sabihin ng interdependent. Nagwo-work sila together and kailangan nila ang isa't isa. So, pang-apat, mutually accountable for achieving common goals. So, hindi pwedeng isa lang. So, hindi pwedeng individualism, di ba? So, dahil isang team kayo, so you are all accountable for achieving common goals. So, kailangan you work together to achieve yung goals ninyo and kung may failure man, so you are all accountable. So, lahat kayo ay accountable. And lastly, teams perceive themselves as a social identity. So, dahil nga isang grupo to no? So, dahil marami sila, two or more people, so they perceive or consider themselves as a social entity. Yeah, so yun yung ibig sabihin ng teams and naipakita natin siya with the group activity na ginawa ninyo. So, yun, you fulfilled a purpose na magkaroon ng creative presentation dahil yun yung task sa inyo. And then, yung result no, kung na-achieve nyo man yung gusto ninyo, no, so you are all recognized for that. And kung meron mang hindi nag-work during your presentation, so accountability pa rin ninyo yon as a whole dahil kayo ay isang grupo na nagtulungan para doon sa activity na yon. And pag sinabi nating teams, so sabi dito na effective teams make better decisions, increase engagement, and improve outcomes. So kapag para masabi natin no na effective yung team, so syempre dapat nagtutulungan sila, they communicate with each other very well, so they consider and respect the ideas of others. So during brainstorming, for example, 'di ba? So with being effective kasi no, they will eventually make better decisions. Mas magiging maganda yung decision nila and yung participation ng bawat member of a team or a group. And of course, magli-lead din to with improved result or outcomes. Sabi dito, have you ever worked on a team that functioned really well or kabaliktaran naman poorly and what happened? So, kayo na lang din yung mag-try na mag-reflect with this question. Next, we have communication in teams and organizations. So sabi dito, communication, it is the process of sending and understanding information between people. So kapag sinabi natin communication, we have the sender and the receiver. So hindi naman pwede na communication ay about sa pag-send lang ng information or ng message na tinatawag natin, no? So, syempre, meron niyang receiver na tatanggap at uunawa ng information or message. So, kumbaga, it's a two-way process. And good communication reduces misunderstandings and increases collaboration. So, tama naman sa kahit anong bagay naman, no? Kapag merong magandang communication with each other, mas magiging malinaw kung ano man yung um, gustong pag-usapan at maiiwasan yung mga conflict or yung misunderstanding na tinatawag natin, no? And of course, mas ma-encourage natin na mag-collaborate yung bawat members ng isang team or isang grupo. So that's the importance of communication. And we all know sa kahit anong organization and workplace ay napakahalaga ng good communication. So I think nagegets nyo naman and nai-apply nyo naman with your creative presentation. So hindi naman kayo magka-come up with your ideas, with your decisions kung hindi kayo nag-communicate with each other. So yung simpleng pag-huddle nyo lang ang tawag dito, pag pa-practice ninyo, pag meeting ninyo before your presentation ay form of communication.
So next, we have the common workplace communication barriers. Ano ba yung mga nakakahadlang or balakid sa workplace communication or sa isang organization pagdating sa communication nila? We have information overload, misinterpretation, and cultural differences. So for the information overload, so minsan kasi no, sa communication, sobrang dami na ng data na ipino-provide sa atin. So, minsan na overwhelmed na tayo with the large amount of information na pinifeed sa atin. So, kahit naman sa klase, di ba, ano, I'm sure na-experience nyo yan kapag ang prof ninyo ay masyado ng maraming pinifeed na information sa inyo, ay nahihirapan na kayo na makipag-communicate. Minsan, hindi nyo na nauunawaan, naiintindihan yung sinasabi sa inyo. Pangalawa, misinterpretation. So, minsan no sa lalo na applicable to sa non personal communication or sa mga hindi personal na communication styles or methods. So for example sa email, sa text, 'di ba? No minsan yung chat, akala natin galit yung tao pero ganun lang pala talaga yung chat niya. And minsan nako-confuse tayo doon sa message na gusto niyang iparating. Dahil we have our perception na ay baka galit siya or ay ba't ganito yung reply niya. So it's about misinterpretation. So lalo na kung hindi naman ganon yung gustong iparating sa iyo nung tao. 'Di ba? Nangyayari naman talaga 'yan. Akala natin okay lang sa kanya, yun pala hindi. 'Di ba? So minsan ang hirap tantyahin, ang hirap intindihin ng communication pagdating sa text or sa chat. And sa panghuli naman, no, we have cultural differences. So lalo na kung international or inter country communication yung nangyayari, no? So, we have different gestures, expressions. So, iba-iba yung interpretation natin kada lugar. So, maaring, for example, sa language din, no? Yung salita na to, akala mo, okay lang siya, pero doon pala sa isang lugar ay bad word na pala yon, no? So, di natin alam. So, for example, di ba, narinig mo, sabi nung isang kaklase mo, ano, pota. So, sa Kapampangan, ibig sabihin nun ay, kung di ako nagkakamali, no, mamaya. Mamaya na. Kapag naman sa atin, mura yon, no, or bad word siya. And another one, sa hand signs, di ba? So, may mga iba't ibang meaning kasi kaya, yung mga gestures and expressions natin. And nakakahadlang siya with our communication. 'Di ba? So, yun yung iba't ibang barriers or hadlang sa communication natin. So, ganun ulit, no? Try nyo pa rin sagutin to. Have you ever misunderstood a message because it was in text or email and what happened? So, reflect lang kayo kung na-experience nyo na ba yung ganito. Next, we have the power and influence in the workplace. Okay, so hindi lang to na-edit na yung sa taas. Ayan, so it is Power and Influence, yung title nito. No? Hindi ko lang napalitan yung Ford Drive Theory. So, power and influence. So, for the power, ibig sabihin nito, no, it is the ability to influence others to achieve goals. So, kapangyarihan. So, it is an ability, di ba, no, na maka-impluwensya ka, may epekto ka sa ibang tao. And mas in the workplace, no, lalo na kung may influence ka dun sa tao kung paano nila i-achieve yung goal either in a positive way or negative way. So kung mas matutulungan mo ba sila na ma-achieve yung goals or mahahadlangan mo sila. So that's power. Kung paano mo sila nai-influensyahan. And yung influence naman, no, it is the tactics used to guide behavior and decision making. So, 'di ba? Minsan nga kahit sa pagkakaibigan, no, may tinatawag tayong influence. Minsan, 'di ba? Bad influence daw sinasabi no dahil nakakaapekto siya sa behavior natin yung isang
bagay. So, ganun yung nangyayari. So, kung ano man yung influence na yun, yun yung nag-guide sa atin, sa behavior natin, yun yung nagiging reason minsan kung paano tayo nagbe-behave at gumagawa ng isang decision. So, in addition, no, doon sa power and influence, so, doon din sa group ninyo, no, I'm sure merong nag-act as the leader or kung sino ba yung mas dominant doon sa group ninyo na nag-guide ng nagkaroon ng influence sa inyo as members, 'di ba? So, ah, yun yung power. So, minsan kasi talaga evidence sa ibang tao na ah, may kakayahan talaga sila to influence others. Next, we have the conflict and negotiation in the workplace. Okay. So, conflicts, ayan. So, conflict happens when two parties perceive their interest as opposed. So, yun yung sinabi ko kanina, no, na minsan hindi nagtutugma yung mga paniniwala natin, no, with other uh, people, lalo na sa isang team or isang group. Minsan talaga nagtatalo yung mga ideas, yung interest, yung beliefs, 'di ba, or opinions. And sabi dito, no, not all conflict is bad. So hindi naman lahat ng conflict ay masama, 'di ba? Or hindi maganda. So sabi dito, task-related conflict can lead to better decisions. Minsan yung conflict dahil nakita natin yung point of view both sides, yung mga ideas both sides. So nakita natin, no, na okay, ito yung situation, ito yung pananaw ninyong dalawa, ito yung sides, 'di ba? And mas makakatulong pala siya sa pag gawa ng better decision, 'di ba? So kahit naman sa 'di ba, minsan sa group project ninyo, yung isa gusto niya ang gawin ay jingle, yung isa naman ay role play. So dahil may conflict, so possible, no, with that conflict magkaroon ng mas magandang decision na pagsamahin na lang yung ideas ng dalawa. So kapag task related yung conflict, so it leads to a room for improvement, 'di ba? Or to have a better decisions. So dahil nabanggit natin, no, yung yung task conflict or task related conflict. So we have the two types of conflict. So we have the task conflict, ito yung focus on ideas and improving solutions. Kumbaga, ito yung healthy type of conflict dahil nga nakafocus lang siya doon sa pag-improve ng solution sa isang problema. And yun nga, nakafocus sa ideas ng bawat tao or member. And pangalawa, we have the relationship conflict. So it is about personal attacks and emotional disagreement. So minsan nag-aaway kayo na sa isang meeting. So kaya ka lang naman pala nagkakaroon ng ganon na conflict dahil may personal kayo na alitan or may history kayo na hindi magkasundo. So yun yung harmful conflict dahil hindi siya wala namang magandang patutunguhan kung aatakihin mo lang yung isang tao based on your emotional disagreements, 'di ba? Pinapagana mo lang yung personal na reason. So hindi siya maganda lalo na sa workplace. So we have four conflict management styles. So ito yung mga pwedeng gawin kapag merong conflict sa isang organization or workplace. First, we have avoiding, so ignoring the problem. 'Di ba? Minsan, hayaan na lang natin yung isang problema na, okay, hayaan na lang natin, wag na lang maulit sa susunod, something like that. Or hindi na lang papansinin para hindi na ah, lumala pa. So, minsan ganun no? Pero it depends on the situation na hindi lahat ng conflict ay dapat i-avoid natin. Kasi minsan, kapag iniwasan natin yung problem, 'di ba? So, baka parang sa magjowa, for example, hindi pinag-usapan, 'di ba? Hinayaan lang. So, maaaring for the short term nawala nga pero kapag naulit, 'di ba? So babalik at babalik yung problema. So, it depends on
the situation or the conflict. So, baka kasi mag-pile up lang yung problem. So, kung mga simpleng problema lang naman, no, na pwede namang i-avoid, so pwede naman or i-ignore na lang. Pangalawa, we have imposing a solution or yung forcing na tinatawag natin. So, sa workplace, minsan, okay, so dahil um, hindi kayo magkasundo, ganito na lang yung gagawin. So, mag impose ng isang solution. Minsan, ang nangyayari, no, para matapos na, kakampihan na lang yung isa. Tapos ang usapan. So, ganun. You are imposing a solution doon sa situation. But again, it depends on the situation. Kung kailan natin pinaka-okay na i-impose ang solution. 'Di ba? Or yung forcing na tinatawag. Pangatlo, compromising. So, kung yung kanina sa forcing, maaring may panigan na side. Dito sa compromising, it is about meeting halfway. So, for example, ito yung gusto ng isa, and then yung isa naman, ito yung gusto niya. Ano ba yung common denominator? Baka kaya namang mag-meet halfway. So, for example, di ba? So, kung nagtatalo kayo kung magkano ba yung, for example, magkano ba dapat yung maging collection ninyo? For example lang, no, sa group. So, 200 pesos yung gusto ng isa, yung isa naman, 100 pesos. So, why not mag-compromise na lang o 150 na lang, meeting halfway, di ba? Literal na half. Pero, ganon yung compromising. Magmi-meet kayo halfway. So, kung saan kayo magtatagpo. Parang sa pagtawad lang din, no, sa presyo kapag bumibili tayo. Na, okay, magmi-meet kayo halfway. Dahil hindi kayo magkasundo, meet halfway na lang. So, I think, okay din to, no? Medyo light. Kumbaga, parang nandito yung fairness pagdating sa conflict, yung compromising. And pang-apat, problem solving. So, it is finding the best win-win solution. So, it is similar with the compromising. And, kumbaga parang combination siya ng forcing and compromising, di ba? Na naghahanap ka ng solution, pero ikino-consider mo pa rin yung both sides. So, it is problem solving. So, parang for me, no, kung ako yung tatanungin, ito yung pinaka-okay na since isosolve talaga yung problem, 'di ba? So, yung conflict ay isosolve talaga. Ano ba talaga yung pinaka makabubuti para doon sa sitwasyon? Okay? Next, ayan. So, sagutin nyo na lang din to, no? Personally, how do you handle conflict? Do you avoid, compromise, or confront issues? So, may iba-iba din kasi tayo, no? Depende sa personality natin. Yung iba, mas gusto nila na tumahimik na lang, iwasan na lang, umiwas na lang, or yung iba naman gusto, ay, hindi pwede yan. Mag-meet tayo halfway. Yung iba naman gusto kino-confront talaga nila. So it depends on the situation, it depends on the personality of the person. So lastly, ayan, for our conclusion, so workplace success relies on creativity, strong teamwork, clear communication, ethical power use, and effective conflict resolution. So, for example, doon sa simpleng activity ninyo, no, creative presentation, yung success na ipinakita ninyo during your presentations ay result or bunga ng inyong creativity, ng teamwork, ng clear communication, and kung may conflict man, no, na-solve nyo siya in an effective way or manner. So, yun, kaya hindi naman ako nagpa-roleplay, no, or nagpa-ganon because of nothing, 'di ba? So, that is very related and application of your learnings dito sa subject natin. And lastly, yan, developing these skills will help in leadership, career growth, and professional relationships. Kaya pinilit ko din talagang ihabol sa inyo yung topics na to dahil these topics are essential for your future. Dahil kayo ay magtatrabaho in the near future. Or kung hindi man kayo magtatrabaho, you will become
a member ng isang group, ng isang team, ng isang organization na gusto nyong kabilangan. And hindi natin masabi, no? Baka ilan sa inyo maging owner ng isang negosyo, ng isang company, maging manager, 'di ba? So, you can go back to this actually kahit hindi naman yung mismong lesson, 'di ba? So, yung concept itself ay mai-apply natin with our life or with our career. So, yun naman yung pinaka-essence nung subject natin. So, yan, I hope, no, again, for my last message na lang actually, no, sobrang nabitin ako with our discussions. So, mamimiss ko yung sobrang pagiging active ninyo during our classes. Kapag talaga nagtanong ako, hindi ako mauubusan ng estudyante na sasagot ng mga questions ko. And I am very thankful dahil hindi ko naramdaman na hindi kayo nakikinig, ganyan, or binabaliwala yung subject ko. And naramdaman ko talaga na nakikinig kayo and uh, you are very willing to learn the subject itself. So, kahit yun nga, kahit hindi siya part ng major subjects ninyo. And with that, no, mas na-appreciate ko din yung aking profession as instructor. Uh, na nagkakaroon din ako ng motivation because of you. And, yun, no, I hope hindi nyo man matandaan lahat ng lessons natin na may natutunan kayo from me kahit about sa life, no, na na-share ko sa inyo. Sana madala nyo pa rin yung mga lessons na yon. And, ayun, tingnan na lang natin, no, kung for sure, magkikita-kita pa naman tayo sa school, maging student ko man kayo or hindi sa mga susunod na terms. I wish you all the best. And hopefully, no, maging successful kayo sa lahat ng gusto ninyo or ma-achieve ninyo yung mga gusto ninyo sa inyong buhay. And, yun, good luck with your exams, and sa mga susunod pa na terms and academic year. Yun lang. Thank you so much, my dear Act 241 students.